Shalom, Miss Pacha. Ako si Rabbi Rich. Ngayon, bubuksan natin ang sulat ng 1 Korinto Kabanata 7, partikular ang mga talata 15 at 16. Ang mga talatang ito ay mahalaga para sa ating messianic na komunidad, lalo na sa mga may hindi sumasampalatayang asawa. Sa sinaunang lungsod ng Korinto, maraming bagong naniniwala ang naharap sa mahirap na realidad. Marami ang natagpuan ang liwanag ni Yeshua, ngunit ang kanilang asawa ay nanatili sa kadiliman ng paganismo. Si Pablo o Shaul ay direktang nagsasalita tungkol sa tensyong ito. Sinasabi niya na kung ang hindi naniniwala ay pumapayag na manatili, dapat tayong manatili. Dahil ang presensya ng mananampalataya ay naglilinis o nagtatalaga sa tahanan para sa Diyos. Ngunit sa talata 15, ibinibigay niya ang kalayaan alang-alang sa shalom. Sinasabi niya, ngunit kung ang hindi nananampalataya ay humiwalay, hayaan siyang humiwalay. Ang Hebreyong konsepto ng shalom ay hindi lamang kawalan ng gulo, kundi ganap na kapayapaan at pagkabuo. Hindi nais ng Diyos na ang inyong tahanan ay maging impyerno ng pag-aasawa o lugar ng palaging labanan. Kung ang hindi naniniwala ay umalis, ipinaliwanag ni Shaul na ang kapatid ay hindi naaalipin sa mga pagkakataong iyon. Hinihikayat ko kayong subukan ang Walk with Yeshua app na nakalink sa paglalarawan sa ibaba. Ngayon, tunguhin natin ang pinakapuso ng usapin, Teshuvah at pag-asa. Tinanong sa talata 8 kung paano malalaman ng asawang babae o lalaki kung maililigtas nila ang kanilang asawa. Dapat ang ating buhay maging isang buhay na midrash na nagpapaliwanag ng kabutihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananatili at pagpapakita ng pag-ibig ni Yeshua, kayo ang nagiging tulay. Hindi kayo ang tagapagligtas, si Yeshua lamang, ngunit kayo ang daluyan ng kanyang liwanag. Kung mananatili nila, hayaang ang inyong pag-uugali ay mapuno ng Espiritu hanggang makita nila ang pagbabago. Kung aalis sila, alamin na tinawag kayo ng Diyos sa isang buhay ng kapayapaan. Kayo ay binili sa isang halaga at ang inyong pagkakakilanlan ay bilang lingkod ng kataas-taasan. Huwag maging alipin ng mga alituntunin ng tao, kundi lumakad sa kalayaan ng Espiritu. Pagpalain nawa kayo ni Adonai ng karunungan at kalakasan habang pinamamahalaan ninyo ang inyong sambahayan. Lumiwanag nawa ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapahingahan. Inaasahan ko ang pagkikita nating muli sa susunod na pag-aaral habang nagpapatuloy tayo sa salita. Shalom Aleichem.